Alright mga kapatid, update po tayo. Anong balita ngayon? Nakita ko po kasi yung Facebook ni Ma'am Jen. Grabe ho, ito ho. Yan, pakita ko muna sa inyo. Inday Sara in London. Bongbong Marcos in, ano ba to? Vancouver. Ewan ko dyan, bakit parang hindi po siya dinudumog ng mga tao. Tinitignan lang siya. Oh. Sa baba sa baba. Parang sa tuwing pupunta siya ng ibang bansa o pupunta ng ibang lugar dito rin sa Pilipinas, lagi lang ho siyang binibidyohan, ano? Tapos parang tinitignan siya ng mga tao na parang, ay, ito yung presidenteng ano eh. No? Ang trabaho lang daw ng trabaho. Samantalang po ang ating BP Sara, mga kapatid, kita nyo kung gaano kainit ang pagtanggap ng tao sa kanya. Sobrang init po ng mga mamamayang Pilipino natin dyan na sumusuporta po sa ating Inday Sara Duterte. Okay, tingnan natin. Basahin na po muna natin ang balita. Yan. BP Sara, buhay na buhay ang tapang sa London. Never gonna happen. Hindi ako magre-resign. Diretsang hinarap ni Vice Presidente Sara Duterte ang Filipino community sa London ngayong linggo, kung saan pinatulan niya ang mga panawagan ng kampo ng administrasyon na magbitaw siya sa pwesto. Sinabi ng Vice Presidente na ang pag-resign ay isang malinaw na pagtataksil sa 32.2 milyong Pilipino na nagluklok sa kanya sa pwesto. Oo nga naman, di ba? Kung gusto niya, tanggalin niya si BP Sara kung kaya niya, di ba? Magwawala ang 32 million. At yung mga ibang nagigising na sa katotohanan, di ba? O ito, basahin pa natin. Sabi dito, hamon pa ni BP Sara kay PBBM kung talagang gusto niyang tanggalin ng kasalukuyang administrasyon, gawin nila ang lahat ng kanilang magagawa. Pinatunayan lang ng Vice Presidente na hindi siya matitinag o mayuyuko sa maruming pamumulitika at panggigipit ng kasalukuyang rehimeng Marcos. Okay, grabe no? Yan ang BP Sara namin, talagang may paninindigan. Yung mga taga-kabila kasi, ako nga naninibago ko sa mga kakamping kasi dati sabi nila yung mga kakamping ayaw kay BBM, pero ngayon sumisip-sip na talaga. Dumi-dumi, sinisip-sip nyo, kadiri kayo, no? Okay, ito pa, basahin po natin Kapitulo 4.4 ng Mayor Baste. Duterte, bumalikat. No? Ang presidente pwedeng mamahog ng kahit sino. Ano yung mamahog, no? Sa ginanap na PDP Laban National Assembly, hindi mapigilang banatan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang tila kawalan na ng kalayaan sa Pilipinas. Kinwestiyon ni Mayor Baste ang ginawang pag-target at pag-aresto ng Administrasyong Marcos sa mga opisyal na nag-e-expose ng korupsyon sa gobyerno, partikular na ang pagpapakulong kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng investigasyon sa flood control project. Kasi alam mo ako mga kapatid, nakikita ko naman na si Marcoleta ho natin, talagang gusto niyang may managot dun sa flood control. Kitang-kita nyo yung sincerity. Ang problema, siya ang tinarget, 'di ba? Hindi ginamit ho nila yung kapangyarihan nila para lamang po mapakulong po nila si Marcoleta. Sana po lumaya na rin si Marcoleta. Buti pa si Marcoleta may paninindigan, ano? Palakpakan po natin. Yung mga kakamping wala na Pulpul talaga no? Okay. Hindi naman lahat, pero naniniwala ako si Madam Guanzon, sinasabi niya kakamping siya, pero naniniwala ako maka Duterte na yan kasi naniniwala siya na pwedeng mapakulong ng mga Duterte yung mga korap talaga, di ba? Sayang ang pagkakataon ngayon kung hindi magiging presidente si BP Sara. Kaya suportahan po natin yan, mag-ingay at sana walang magic na mangyari sa 2028 election. Okay, basahin pa po natin. Malinaw ang mensahe ni Mayor Baste, ginagamit ang kamay na bakal at pananakot laban sa mga kritiko na nagsisiwalat ang katotohanan sa bilyong-bilyong pondo ng bayan. Tama. Pulse Asia Survey isiniwalat korupsyon at kagutuman sikmura ng Pilipino ang unang inaalalahanan. Dapat, no? Lumabas sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na ang korupsyon, kahirapan at gutom ang pangunahing idinaraing ng taong bayan. Bago ang ikalimang State of the Nation address ni BBM, partikular na gustong marinig ng mga Pilipino ang investigasyon sa malawakang anomalya sa mga flood control projects, habang abala ang kasalukuyang administrasyon sa
gisa kay BP Sara sa impeachment trial, nakakalimutan na nila ang totoong krisis sa kusina at sikmura ng masang Pilipino. Ang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang pamamahala ang tunay na issue dapat harapin. Kasi nakaharap po sila kay BP Sara. Wala silang inatupag kundi si BP Sara ipakulong. Yan nga, sabi nga natin dati na hindi po mawawala ang korupsyon kung si BP Sara ay mapatalsik nila. Kaya lang po nila gustong patalsikin si BP Sara para wala na pong abala sa kanilang pangungurakot. Base sa aking opinyon, syempre malaking banta din si BP Sara sa darating na 2028, lilimasin ang lahat ng mga kurakot. Diba? Yan ang pinakamaganda doon. Okay? Dumako na po tayo, impeachment trial laban kay BP Sara. Ginagamit na distraction para sa paparating na SONA. Kasabay ng paghahanda para sa ika-5 SONA ng Pangulo sa Lunes, Hulyo 27. Ayan na, bukas na ho mga kapatid. Bagaman, inanunsyo ng Malacanang na hindi babanggitin ang paglilitis sa talumpati ng Pangulo, marami ang nakakapansin na ginagawa itong Panggulo upang pagtakpan ang mga pagkukulang ng gobyerno. Halatang halata ang demolition job o political na interes ng magkabilang kampo sa halip na pag-isahin ang bansa. Mas inuuna pa ng administrasyon ang pagdurog sa oposisyon at sa pamilyang tunay na nagmamalasakit para sa bayan. Yun ang mga Duterte, no? Gusto nila pabagsakin nila ang Duterte. Wala, laging ganun. Wala talagang mangyayari. Diversion ho yung ginagawa nilang impeachment trial. Dapat po talaga unahin po yung flood control. Pero anong ginagawa nila? Nasa Duterte. Dapat hindi po pinayagan na maituloy ang impeachment trial kasi wala naman po talagang katuturan. Di ba? Okay? Dito na ata tayo sa pinakalas natin, Senator Bongo, na nawagan huwag haluan ng politika ang pagbabahang nararanasan sa Davao. Hindi naman kasi perpekto. Oo, may mga pagbaha. Ang sinasabi natin dito, okay lang sana na magbaha. Kung dati hanggang ulo yung baha, sana malang mabawasan hanggang bewang o hindi naman kaya hanggang tuhod. Yung mga ganun ba? Kaysa naman manatili yung baha, lagi na lang kada umuulan halos lagpas sa tao ang mga baha. Kung sinasabi nyo may flood control, sana man lang mabawasan. Sa Davao City, kung bumabaha man dyan, huwag niyong ipulutik. Natutuwa kayo kapag nagbabaha sa Davao City, no? Nagbabaha po talaga pero mabilis sumuhupa. Nagbabaha pero hindi kasing taas po ng katulad na nangyayari sa Metro Manila. Talagang sa Metro Manila kasi hindi pwede talagang mabaha ng mabaha dyan. Dahil sentro ho kasi din ng trabaho yan. Maraming mga tao dyan. Nung pumunta ako dyan, nakakahilo dahil tawiran pa lang, sobrang daming tao. Diba? Napakadami. Yung flood control po, hindi po kasalanan ng Davao City. Kasalanan niya ng DSWD kung may mga pagkukulang. Huwag kayong magdiwang pagbaha ang Davao City. Dapat po tingnan nyo siguro yung DSWD. Ay tama ba DSWD? DSWD parang sa ano yun Basta yung gawaan ng kalsada, di ba? Last na ata yun. Kitang-kita ang kawalan ng konsensya ng mga kalaban sa politika na pati ang natural na sakuna ay ginagawang sandata para sirain ang legasiya ng mga Duterte sa Davao imbis na magpaabot ng tulong sa mga nasalanta. Wala mga utak biyak talaga no? Basta doon tayo sa tama. Nakikita naman po talaga nating may maayos pong ginagawa ang mga Duterte. Hindi po katulad ng mga taga-kabila. Kaya lang ho sila dyan na kumakampi kay BBM. Sa tingin ko, opinion ko lang naman, meron kasi po silang pinakikinabangan. May ginagatasan sila kumbaga. No? Wala ganun talaga. Ngayon ko lang napatunayan yung kakamping. Hindi naman lahat siguro. Pero akala ko kasi may mga paninindigan yan, kakamping. No? Pero wala sumisip-sip din sila kay BBM. Bugok, kadiri yung mga ganun. Ito nakikita mo na nga, gago na nga Napakapangit na nga ng pamamahala ni BBM. Pucha, binabanata mo, Duterte pa rin. Pangit yun mga kapatid. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung trip nyo na may kasamang reaction video katulad po ng mga ganito, huwag nyo kakalimutan mag-like at subscribe sa ating channel. Thank you very much.